Naramdaman mo na ba na labis kang nabibigatan dahil sa pagkabalisa? Na para bang masikip ang iyong dibdib at hindi matahimik ang iyong isipan? Nais mo na bang maibigay ang lahat sa mga kamay ng isang tunay na nagmamalasakit at makapagdadala ng kapayapaan sa iyong espiritu? Ngayon nais kong ibahagi sa iyo ang isang makapangyarihang panalangin na ginawa lalo na para sa mga sandaling tila nangingibabaw, ng pagkabalisa at nagiging hindi na makakaya ang bigat ng buhay. Tinitiyak sa atin ng Biblia na malapit ang Diyos sa lahat ng nagdurusa at nakakaramdam ng pagkabalisa. Sa Filipos 4:6-7, you may see nato, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay, kundi sa lahat ng bagay, zirupawar yung singfinuwavin at padaing, na may pagpapasalamat, ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos na higit sa lahat ng pag-unawa, ang siyang mag-iingat sa inyong mga puso at isipan kay Kristo Jesus. Ang bawat pag-aalala, bawat takot at bawat tensyon ay maaaring ipagkatiwala sa pag-aalaga ng Diyos na may kakayahang magdala ng kapanatagan at kapahingahan sa ating espiritu. Isipin mong ang iyong isipan ay payapa, ang iyong puso ay kalmado, at ang iyong espiritu ay magaan dahil alam mong pinapasan ng Diyos ang iyong mga pasanin, ginagabayan ang iyong mga hakbang, at nagdadala ng mga solusyon sa tamang oras. Ang panalangin ito ay hindi lamang mga salita, kundi isang daluyan ng pananampalataya na kayang gawing pagtitiwala ang iyong pagkabalisa, gawing kapayapaan ang iyong pagkabalisa, at gawing pag-asa ang iyong mga pag-aalala. Ngayon dadalhin kita sa isang sandali ng ganap na pagtatalaga na magpapahintulot sa iyong maranasan. Ang kapayapaang tanging ang Diyos lamang ang makapagbibigay. Kapag nanalangin ka at ibinibigay mo ang iyong pagkabalisa sa Diyos, pinubuksan mo ang iyong sarili upang ibuhos niya ang kanyang kapayapaan sa iyong puso at isipan. Bawat salita ng pananampalataya na iyong binibigkas ay nagpapahintulot sa Diyos na kumilos sa iyong kalooban, pinapakalma ang mabilis na kaisipan, pinapawi ang mga takot, at pinapalitan ng pagkabahala ng pagtitiwala. Ang panalangin ay nagbabago ng pagkabalisa tungo sa lakas, yung pagkabalisa tungo sa kapanatagan, at ng kawalan ng pag-asa tungo sa pag-asa. Kapag ibinigay mo sa Panginoon ang iyong mga takot at pag-aalala, pinahihintulutan mong siya'y lumakad sa iyong tabi. Kinagabayan ang iyong mga desisyon, inaalis ang mga hadlang, at pinapalakas ang iyong espiritu. Ito ay isang ganap na pagtitiwala na nagpapakita na naniniwala kang mas dakila ang Diyos kaysa sa anumang kahirapan o pag-aalala. Malalalim ang mga espiritual na pakinabang, kaliwanagan sa gitna ng kaguluhan, tapang upang harapin ang mga hamon, pagbabagong buhay ng pananampalataya, at pagpapatibay ng espiritu. Paalala sa atin ang awit 55:22. Ihagis mo sa Panginoon ang iyong pasanin at ikaw ay kanyang aalalayan. Hindi niya kailanman hahayaang matitinag ang matuwid. Ang bawat panalangin may pananampalataya ay isang hakbang tungo sa kalayaang emosyonal at espiritual na nagbubukas ng daan upang dalhin ng Diyos ang kapahingahan at pagtitiwala sa iyong puso. Sa sandaling ito, nais kong anyayahan kang gawing aktibo ang iyong pananampalataya. Isulat sa mga komento ang pariralang, inaalagaan ng Diyos ang aking pagkabalisa. Ang simpleng hakbang na ito ay nagpapalakas ng iyong puso at nagbibigay inspirasyon sa iba na nakikipaglaban din sa mga pag-aalala at pagkabalisa, na lumilikha ng isang kadena ng pananampalataya at pagtitiwala sa pagkilos ng Diyos. Kung ang mensaheng ito ay nakadama sa iyong espiritu, pindutin ang gusto ko ito at ibahagi sa isang taong nangangailangan ng ginhawa, kapayapaan at espiritual na pagbabagong buhay. Mag-subscribe sa channel upang makatanggap ng mga debosyon na nagpapatibay ng pananampalataya, tumutulong na ipagkatiwala ang mga alalahanin sa Diyos at nagbibigay ng kapanatagan sa gitna ng mga pagsubok. Pumikit ka, huminga ng malalim at maramdaman ang presensya ng Diyos sa iyong paligid. Panginoon, pinupuri kita para sa iyong katapatan, kabutihan at walang hanggang pag-ibig. Nagpapasalamat ako para sa aking buhay, aking pamilya, aking mga kaibigan, at para sa lahat ng pagpapala, nakikita man o hindi, na natatanggap ko araw-araw.
Pinupuri kita dahil alam kong kahit sa mga oras ng pagkabalisa at pag-aalala, ikaw ay kasama ko, handang magtaguyod sa akin at magdala ng kapayapaan sa aking puso. Ngayon, Panginoon, lumalapit ako sa iyo at inihahandog ang aking pagkabalisa. Kunin mo ang aking mga alalahanin, takot at tensyon. Patahimikin mo ang aking isipan, palakasin mo ang aking espiritu, at bagong buhayin ang aking pag-asa. Palayain mo ako mula sa lahat ng pagkabalisa, kawalan ng pag-asa, at pakiramdam ng sobrang bigat na pilit na umuusbong sa akin. Idinedeklara ko, sa pangalan ni Jesus, na ang aking buhay ay nasa iyong mga kamay, na ang aking pagkabalisa ay nababago, at na ang aking kapayapaan ay naibabalik. Panginoon, pahintulutan mong tumibay ang aking pananampalataya, na ang aking isipan ay makatagpo ng kaliwanagan, at na ang aking puso ay makadama ng iyong presensya ng malalim. Naway maabot ng panalangin ito ang lahat ng naghihirap sa pagkabalisa, na magdadala ng kapahingahan, lakas at pagtitiwala sa Diyos. Ang pananalangin ng pagtatalaga ng ating mga alalahanin at pagkabalisa sa Diyos ay isang biblikal na gawain na nagpapatibay ng espiritu, nagdadala ng ginhawang emosyonal, at naglalapit sa atin sa banal na kapayapaan. Sa 1 Pedro B4:7, mababasa natin, ihagis ninyo sa Kanya ang lahat ng inyong pagkabalisa, sapagkat Siya ay nagmamalasakit sa inyo. Ang pananalangin sa mga oras ng pagkabalisa ay pagkilala na ang ating sariling lakas ay limitado, at na ang Diyos lamang ang makapagdudulot ng aliw, kaliwanagan at direksyon. Ang panalangin ay lumilikha ng tuwirang ugnayan sa banal na kapangyarihan, na nagpapahintulot sa Kanya na patahimikin ang mga mabilis na kaisipan, palakasin ang puso, at gawing ganap na pagtitiwala ang mga alalahanin. Ang pagbuo ng ugali ng panalangin ito ay nakatutulong upang mapanatiling buhay ang pananampalataya, mapalakas ang espiritu at maranasan ang kapayapaang tanging ang Diyos lamang ang makapagbibigay kahit sa pinakabalisa ng mga araw. Ngayon, pagnilayan mo, anong salita, pangako o damdamin ang higit na tumimo sa iyong puso habang ang panalangin ito ay binibigkas? Ibahagi mo sa mga komento upang ang iba pang mga taong nahihirapan sa pagkabalisa ay makatagpo rin ng ginhawa, lakas at pag-asa sa Diyos. Tandaan, ang pagpindot sa gusto ko ito, pag-subscribe sa channel at pagbabahagi ng bidyong ito ay hindi lamang isang digital na kilos. Ito ay isang paraan upang ipalaganap ang pananampalataya, pag-asa at espiritual na kapayapaan na tumutulong sa iba upang ipagkatiwala ang kanilang pagkabalisa sa Diyos. Naway ang pagsasanay ng panalangin ito ay maging isang araw-araw na ugali na nagpapatibay ng iyong espiritu, nagbabago ng iyong pag-asa, at nagdadala ng kapanatagan sa puso. Ang bawat panalangin ay isang gawa ng pagtatalaga, pagtitiwala at malalim na koneksyon sa Diyos. Tapusin natin sa isang maikli at makapangyarihang panalangin. Panginoon, inihahandog ko sa iyo ang lahat ng pagkabalisa, takot at pag-aalala na aking pasan. Hipuin mo ang aking puso, patahimikin ang aking isipan at palakasin ang aking espiritu. Naway balutin ako ng iyong presensya, nagdadala ng kapayapaan, kapahingahan at pagtitiwala. Naway madama ko ang iyong lakas na sumusuporta sa akin, at na ang iyong kapayapaan ang mag-ingat sa aking buhay ngayon at magpakailanman. Manatili kang tahimik, damhin ang presensya ng Diyos at hayaan mong ang Kanyang aliw at Kanyang kapayapaan ay punuin ang iyong espiritu. Naway ang kapanatagan, pagtitiwala at kapayapaan ng Diyos ay mapasa iyo ngayon at sa lahat ng sandali ng iyong buhay. Amen.